Pinagpalang gabi na naman po mga kapatid. 8:00 na naman ng gabi at kumakatok na naman po ang OPM sa inyong mga puso. At muli po nananawagan ng ating Panginoon sa ating lahat. At ito po ang pinakaboses ngayon ng Panginoon, ang ating Bible preaching, dahil alam natin na si Lord ay nagsasalita in a very mysterious way sa pamamagitan po ng kanyang mga kasangkapan. Kamusta po kayo mga kapatid? At umaasa po tayo na ang lahat ay handa ng makapakinig at magamit natin ang salita ng Diyos bilang salamin. At di ba sa salamin, nakikita natin ang ating mga sarili. So ngayong gabi po, tayo ay dadako sa ating online Bible preaching. At maikli lang po ang ating oras. Kaya sana po ay mapakinggan po nating lahat. At maganda po ang ipagkakaloob ng Diyos na mensahe sa atin, dahil ngayong gabi ay ikukumpara ng Diyos ang dalawang klase ng tao, dalawang klase ng puso. Ito ay puso ng lingkod ng Diyos at puso ng isang Pariseo. Ang atin pong aralin ay uhugutin natin sa Mark chapter 10, verses 42 to 45. Ganito po ang nakasulat. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Dapat iba kayo. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant." Ibang-iba. "And whoever wants to be first must be a slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." Ang ating pong aralin ay dito natin kukunin at mahahango natin ang dalawang klase po ng tao dito, tagapaglingkod at isang gustong mapaglingkuran. Ito pong binasa natin ay contrast. Contrast, magkaiba, magkasalungat na klase ng liderato. Sa mundo, ang kadakilaan ay palaging nasusukat sa kanilang kapangyarihan at kontrol. Pero sa Kingdom of God, ang tunay na kadakilaan ay maipapakita sa kababaang loob at taus-pusong paglilingkod. Dito ay tinuturuan ng ating Panginoon ang kanyang mga lingkod, tayo included, kung paano tayo magiging servants of all at maging alipin ng lahat. Ibang-iba po ang pamantayan. He points to himself as the ultimate model. Sabi nga, naparito siya hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Katunayan, ibinigay niya pa ang kanyang sarili bilang ransom for many. Notice, for many, hindi for all. Ngayong gabi, mga kapatid, bago natin na tuluyang
pag-aralan ang aking text for tonight, meron lang po kung isang maliit na ilustrasyon. Meron pong dalawang lalaki na pumasok sa simbahan. At pareho po silang binigyan ng tuwalya. Yung Pariseo ay ginamit niya ang tuwalya para punasan ang kanyang mga kamay. At pagkatapos noon ay itinuro niya sa simbahan, mga tao, ang mga bagay-bagay na mali. Napansin niya ang mga maling arrangement ng silya, ang sintonadong kantahan, at ang mga ibang tao na hindi maaayos ang mga kasuotan. At ang sabi niya, galingan nyo, hindi maayos, maraming mali. Talagang pariseyong pariseyo. Yung ikalawang lalaki ay merong servant's heart. At nakakita siya ng isang batang umiiyak at ginamit niya ang kanyang tuwalya para punasan ang luha ng bata. Ginamit niya rin ang tuwalya sa mga natapon na tubig doon sa coffee area at nilinis ito sa pamamagitan ng tuwalya. Siya ay naglingkod at nakarating ang kanyang paglilingkod hanggang dun sa kusina dahil may karumihan at ang kanyang towel ay nabasa. Pagkatapos noon, siya ay umalis at ang kanyang towel ay basa at medyo messy, pero ang kanyang puso ay puno. Punong-puno ng kagalakan. Ngayong gabi, mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ay pinamagatan po natin na the heart of a servant versus the heart of a Pharisee. Ngayong gabi, ang ating imperative ay identifying the attitudes that reflect true servanthood. Paano natin masasalamin, mga kapatid, ang puso ng isang tagapaglingkod? Sa aking outline ay unang gusto kong pag-usapan natin in 5 minutes ang puso ng isang tunay na lingkod. 3 ang aking ipapakita. Number 1, humility in action. Kababaang loob, pagkilos na may kababaang loob. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili na mataas. Kaya niyang maglingkod. Hindi siya pagdating ay kung ano-ano mga sisitahin, kundi sa kanyang pagdating sa gawain at nakakita siya ng problema, agad-agad siyang kikilos nang may kapakumbabaan at may puso ng pagsisilbi. Sa Philippians chapter 2 verses 3 to 8 ay makikita natin ang example ng ating Panginoon. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, kababaang loob, value others above yourselves. So pag may nakita kang messy, andun ka, nakita mo ayusin mo. Ikaw agad ang tagapaglingkod doon. Next verse. Not looking to your own interest. Kapag sinabing not looking to your own interest, hindi mo piniplease ang sarili mo, hindi mo piniplease ang iyong paradigm, ang iyong sarili, kundi ang interest ng iba. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Sa ating pakikipag-relate sa iba, sa mga church members, dapat meron tayong isip at ugali ng ating Panginoon. Alam naman natin mula sa langit, siya po'y nagkatawan tao at naging katulad natin at siya'y naglingkod.
Pangalawa ay willingness to sacrifice. Ito pong ugali na ito ay dapat nasa isang lingkod din ng Diyos. Yung sakripisyo na laging handa, hindi napipilitan na sakripisyo. Ang servants ng Panginoon ay hindi naghahanap ng recognition ng kanyang sarili, kundi yung ikaluluwalhati ng Diyos. And this is one way to give glory to God. Na tayo ay maglingkod, hindi hinahanap yung ating recognition, kundi kapag nakagawa tayo at nagpasalamat, ang ating ginawa ng mabuti ay sasabihin natin, glory to God. Kaya nga ang sabi ng Romans 12:1, offer your bodies as a living sacrifice. Ihandog natin ang katawan natin, kamay natin, mata natin, tenga natin, paa natin, bilang buhay na sakripisyo. Sa Old Testament, ang sinasacrifice, pinapatay. Sa New Testament, ang sakripisyo natin ay buhay na kamay, buhay na paa, buhay na katawan, buhay na boses, buhay na tenga, buhay na katawan, hindi patay. Ngayon, offer your bodies. Kung ang paa mo kayang magbunot sa church, gamitin mo. Kung ang kamay mo kaya mong gamitin para bumuhat ng balde dahil naubusan ng tubig sa CR, gawin mo. Ito ay isang pag-uugali na tayo ay handa, willing na magsakripisyo. So, mahalaga po ito. Pangalawa, focus on people, not position. Ito yung ikatlong puso ng isang tunay na lingkod. Ang focus natin ay tao, hindi posisyon. Hindi kabisera. Tao. Anong klaseng tao? Taong may pangangailangan. Taong nangangailangan ng ating bati, ng ating tapik, ng ating pag-ibig, pagmamahal, ng ating prayer, ng ating pagpapadama ng pag-ibig. Yun ang ipadama natin. Huwag niyong ipadama ang inyong status na kayo'y mayaman, magaling, ganto kayo. Dapat hindi ganon. Galatians chapter 5 verse 13. Ang sabi po ay, serve one another humbly in love. Sobrang lalim. Paglilingkod sa bawat isa ng may pagpapakumbaba sa ilalim ng pagmamahal. So, hindi yan nagmamadali. Wala yung pagkainip. Hindi mo makikita sa kanya ang pagkabugnot. Walang pagmamataas. Kababaan sa ilalim ng diwa ng pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Paano kaya kung ang hangad ko'y paglingkuran kayo at ang hangad nyo naman paglingkuran ako? Magkakaproblema ba sa church? Wala po. Tingnan naman natin ang puso ng isang Pariseo. Una, pride in performance. Yan ang unang makikita natin. May performance naman, pero may pride. Mga kapatid, ang mga Pariseo, kabaligtaran po ng servants of God. Ang Pariseo, mahal nila ang titulo. Mahal nila ang attention. Mahal nila ang parada ng mga palakpakan. Alam nyo, sa simbahan, minsan may mga nakikita po ako na kahit na may announcement na ako na, oy mga kapatid, meron tayong, halimbawa, bayanihan, mga kapatid, meron tayong meeting, may mga napapansin ako sa simbahan, hindi yan darating. Unless na i-mention ko siya ang kanyang pangalan at kung ite-text ko siya personally, diyan siya darating. Mga kapatid, ito po ay nakikitaan ko ng pride. Kinakikitaan ko ito ng ibang ugali. Ito po ay nagpe-perform,
pero ang kanyang performance ay may kahalong pride. Matthew 23 verse 5. Ang sabi po, everything they do is done for people to see. Yan ang pharisaical na attitude. May ginagawa, maraming ginagawa, pero para lang makita yon ng tao. Pakitang tao, pakunwari, magpapapicture na may ginagawa, na tumutulong, pero may credit. Pangalawa, hypocrisy in behavior. Mayroong pagkukunwari. They teach one thing and live another. Yan po yung hypocrisy. Ang hypocrisy, nagtuturo ng tama, mali ginagawa. Nagtuturo sa loob, iba ang ginagawa sa labas. Nagsasalita ng bibig, iba ang nasa isip. Tumutulong para makakuha ng atensyon, makakuha ng titulo. Okay? Matthew 23 verse 3. Sabi po, they do not practice what they preach. Yun po ang hypocrisy. Kailangan kasi mga kapatid, kung ano yung ginagawa natin, yun din ang ginagawa natin sa labas. Yung sinasabi natin, yun talaga yung nasa puso natin. Kumbaga, transparent. Kumbaga, ito yung tinatawag nating integridad. Ang integridad, yun na yun eh. Yung puti-puti. Yung itim-itim. Yung pagtulong-pagtulong. Wala yung tiyani. Wala yung duplicate na o kaibang layunin. Yung pagtulong ng kanan, wag nang ipakita sa kaliwa. Yung pagtulong, wala nang hinihingi pong kapalit. Yun ang tunay. Pangatlo, judgmental attitude. Ang isang pariseyo, ang isang taong may puso ng pariseyo, siya po ay mahilig mag-judge. Nilalagay niya ng mga malisya, ang ginagawa ng tao. Basta, siya po ay cynical. Ma-judgment siya. Siya po ay, ugali niya yun. Hindi siya nagbibigay ng benefit of the doubt. Palaging mapaghatol. Ang mga pariseyo ay kilala sa ganitong ugali. Pharisees elevate themselves by putting others down. Sa Luke chapter 18 verse 11, mga kapatid, meron dong isang prayer. At ang prayer doon ay prayer ng isang pariseyo. At ang sabi niya, God, I thank you that I am not like other people. So makikita niyo mga kapatid, maging sa kanyang pananalangin ay pharisaical. Meron talagang comparison. Agad niyang tinataas ang kanyang sarili. Maging sa panalangin, kita ang kanyang puso na siya hindi servant, kundi bossy. Siya ay mapagmataas. At inaapakan niyang iba para siya ay mataas. Sabi niya, Lord, hallelujah, salamat, hindi ako katulad ng mga tao na to. So mga kapatid, nakita natin yung dalawang puso. Puso ng lingkod at puso ng pariseyo. Wala po tayong ibang gagamiting model kundi si Lord. Si Lord mismo. Sa John chapter 13 verses 12 to 17. Itong passage nito ay may kinalaman sa paghuhugas ng paa ng mga disciples. At alam natin noong araw, ang paghuhugas ng paa ng mga tao ay gawain hindi ng mababang tao, kundi gawain ng pinaka mababang tao. Imagine yung gumawa ng langit, lupa, ng solar system, ng mga planets sa loob ng solar system, yung naglagay ng electromagnetic force, yung naglagay ng gravity, yung naglagay ng mga galaxies, yung lumikha ng mga trillion of stars na may pangalan, naghugas ng paa. Alam nyo naman nung araw, ang mga kalsada,
ay talagang maalikabok. Wala pang DPWH noon. Wala pang simentadong kalsada noong panahon na yon. So, pagkarumal-dumal, pagkarumi-rumi ng paa ng mga tao, si Lord ang naglinis ng kanilang mga paa. Hindi halos makapaliwanag ang mga disciples na gagawin ito ng ating Panginoon. But Jesus did it. Though he is the Lord, but he took the role of a servant. Anong ating mga applications dito? Number 1, mga kapatid, check your motives. Are you serving to be seen or because of love? Bakit ka naglilingkod sa church? Bakit ka naglilinis dyan? Bakit ka nagluluto? Bakit ka nag-a-usher? Bakit ka kumakanta? Bakit ka nagigitara? Bakit ka nagpipreach? Bakit ka nagiging deacon? Bakit ka naging usher? Napakasarap ng isang simbahan na ang mga workers mula sa pastor at mga elders at mga deacons, magandang tayong lahat. Hindi tayo bossy. Hindi tayo tumitingin ng kamalian. Meron kasing mga miyembro sa simbahan na nagiging dahilan ng kaguluhan kapag laging nakatingin sa butas. At yung butas, pinapalaki pa. Kinikwento pa sa labas. Hindi po ito magandang puso. Hindi ito puso ng lingkod. Ang lingkod, pag nakakita ng butas, tatagpian niya. Yung kanyang butas o kasiraan sa church, hindi niya na yun ilalabas. Sa puso na lang niya yun. At gagawa siya ng paraan kung anong kanyang pwedeng gawin para matakpan ito. Ang pariseo ay iba ang ugali. Lalagyan niya pa ng ibang paraan para yung butas lumaki ng lumaki. Mga kapatid, check your motives when you serve the Lord. Embrace the hidden task. Sana maganda yung maglingkod tayo na hindi na talaga tayo nagpapapansin. Para naman, pagdating ng panahon, meron tayong regalo mula sa Diyos. Kasi pag ang tao po ay gumawa ng kabutihan sa simbahan at siya'y pinuri na ng tao, wala na siyang papuri mula sa Diyos. Na-notice na na-recognize na, nabigyan na siya ng praise. Ang ganda talaga ng turo ng Christianity. Follow Jesus' example daily. Napakagandang application. Mga kapatid, napakahalaga po ng pag-aaral na ito. Talagang titino tayo sa Word of God. Alam nyo mga kapatid, in my summary statement, ito ang gusto nating sabihin. The heart of a servant reflects Christ. Aba, hindi pala sa kataasan natin maire-reflect si Christ, kundi sa humility, sincerity, and selflessness. Sana sa church natin, para manatili tayong masaya, bibo, at ang church natin pinagpapala ni Yahweh, makita tayong lahat ay lingkod. Walang boss. Walang nagpapamasahe. Lahat tayo nagmamasahe. Lahat po tayo ay naglilingkod. Hindi tayo pinaglilingkuran. Anumang arena, nandun tayo. Anumang ministry, meron tayo. Yun ay isang uri ng paglilingkod. The heart of a Pharisee seeks status, recognition, and control. Yan po, mga kapatid, ang masakit sa simbahan. Kaya nga mag-iingat tayo. Dahil sa loob ng simbahan, talagang dapat tayong lagi magtuturo ng mga ganito para makaliskisan ang mga miyembro. Makita nila kung nasan sila. At yung mga nagkakamali, sumasablay, abay na-check ng mga salita po ng ating Panginoon. Let us choose to serve. Guys, let us choose to serve, not to shine. Yung iba kasi, limelight ang hanap sa church, status. Minsan ang hanap ng mga tao sa simbahan ay paano sila mapapansin. You are not there to shine. You are there to serve. Mga kapatid, what are my practical propositions? Number 1, examine your motives before you serve. Lahat tayo ay servant. At lahat tayo pwedeng gumalaw.
Pero examinin natin ang ating mga motibo. Proverbs chapter 16 verse 2. All a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Number 2, choose hidden service over public applause. Huwag yung palakpak ng tao ang hanap natin. Palakpak ng Diyos. Hanggat may tatago natin ang ating pagsisilbi sa Panginoon, gawin natin. Matthew 6:1, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Mag-ingat talaga tayo dito. Huwag yung talagang pakita. Let Jesus be our pattern for servanthood. Ayan naman si Lord. Yan ang ating modelo. Ganyan ang kanyang ipinakita. Guys, hindi lang siya nagbigay ng time sa atin. Binigay niya buhay niya. Guys, hindi niya lang tayo binigyan ng kaligtasan. Iniwan niya ang kanyang comfort zone. Guys, hindi lang siya binatukan. Hindi lang siya sinipa. Binigay niya ang kanyang buhay. Binitawan niya ang kanyang lahat ng matataas na reputation. Alang-alang sa atin. Kamusta po tayo mga kapatid? Sa pag-aaral natin ngayong gabi, nasasalamin mo ba kung anong klaseng puso meron ka? Nasasalamin mo ba kung ang puso mo ay tagapaglingkod? O puso ng Pariseyo? Pumili tayo. Sana magbago na tayo para yung church natin makatulong tayo. Para yung church hindi magkukos ng trouble, hindi magkakaroon ng division dahil tayo ay isa sa mga gatekeepers at nagbibigay ng tamang example. Nawa, nandyan tayo sa church not to shine, but to serve the Lord with humility and selflessness. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay nais ko lamang pong ipaalaala sa ating pong mga kapatiran nationwide na sa this coming Sunday po ay meron po tayong anibersaryo. Marami sa ating mga members nationwide ang hindi makakarating dahil malalayo sila. Pero samahan niyo po kami sa pagpupuri at sana po ay ipag-pray niyo kami. Ang CBC po, ang inyong mother organization, ito po ang nagbibigay sa inyo ng umbrella, ng protection sa prayer. Kaya sana po sa inyong mga celebration this coming Sunday ay maipag-pray niyo po ang inyong mother organization. Mahalaga din po yan at dyan din po ay makikita ang ating kababaang loob. Niloob ng Diyos na kayo'y mapapunta sa CBC. Kaya nawa po ang lahat po ng ating pong mga gagawin this coming Sunday ay maging para lahat sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. Good night po. God bless. Happy anniversary to City Bible Church. 33 taon na po ang CBC. Praise the Lord. Andito pa rin tayo. Ginagawa pa rin natin ang ating mandate at ito'y ipangaral ang salita ng Diyos. Good night. God bless. Huwag kalilimutan, 2 to 3 people die every second. Good night, God bless. Maranatha and Shalom!